Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-25 ng Pebrero sa taong 2015. Ngayon po ay ginugunita natin ang EDSA Revolution. Kaya't muli pong sumasahin papawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng Kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. At ako naman po si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo kami muli sa isa na mga edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa ating panel discussion segment ay panauhin po natin sa ating talakayan ang ikatlong grupo ng mga nagsipagwagi sa katatapos na National Children's Science Congress. Kikilalanin po natin mga kaibigan mga mag-aaral na laging nag-uuwi ng karangalan para sa sangay ng kabanatuan. Sa ating teleturuan ay tatampok natin ang Science Module 4 para sa Season 4. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Melissa Garcia Santillana ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa araling kinds of clouds o mga uri ng ulap. At para makapiling na natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. Annual Medical Examination para sa mga guro at kawani ng DepEd Cabanatuan itinakda sa unang linggo ng Marso. National Achievement Test Intervention Monitoring Scheme ng Sangay kasalukuyang ipinatutupad. Wesleyan nagdiwang ng ika-69 na anibersaryo. Principal, 7 guro ng Elementary Department kinilala. Mandarin Culminating Activities and Exhibit 2015 idinao sa San Josef National High School. Judging sa mga school papers sa rehiyon o sa ikatlong rehiyon tapos na. Mga pamparalang pahayagan sa sangay sumabak. Mahigit 30 guro ng Science High School sumabak sa in-service training. Kambal na tagumpay sa Banato Festival nakamit ng Camp Tinio National High School. At sa detalye po ng ating mga balita, muli na namang isasalang sa pagsusuring medikal ang mga guro at kawani ng sangay ng Kabanatuan para siguruhin ang kalagayan ng kanilang kalusugan. Ang pagsusuring medikal ay bilang tugon sa itinatadhana ng DEX Memorandum No. 184 serye ng 1993 na sinusugan ng DEX Memorandum No. 500 serye ng 1997 kung saan nakapaloob ang implementing rules and regulations para sa Teachers Health Welfare Enhancement Program. Ayon sa Division Memorandum No. 23 Series 2015 na may petsang Pebrero 13 kasama sa pagsusuring medikal ang chest x-ray, ECG, blood sugar, cholesterol, triglycerides, blood uric acid, complete blood count, liver function test, kidney function test, urinalysis at blood typing. Ayon pa rin sa Division Memorandum, ang medical examination package ay nagkakahalaga ng 450 pesos na babayaran ng bawat guro at kawani sa ProLab Mobile Diagnostic and Medical Team na nasa Lazaro Francisco Elementary School Gymnasium mula Marso 2 hanggang 6. Para sa masinop na pagsusuring medikal, hinati sa 5 grupo ang mga guro at kawani. Para sa Marso 2, ang mga sasailalim sa pagsusuri ay District 3A, District 3B, District 3C, District 3D, kasama ang mga kawani ng Personnel Department sa tanggapang pansangay, pati ang security guards at utility workers. Sa ikalawang araw naman o Marso 3, mga guro at administrators naman ng District 4A, District 4B, kasama ang mga kawani ng School Governance and Operations Division o SGOD. Sa pangatlong araw, Marso 4, mga guro at administrador naman ng District 1A at District 1B kasabay ang mga kawani ng accounting, budget, cash, property at auditor's office. Para sa ikaapat na araw, Marso 5, District 2A, District 2B, records office at ICT office personnel naman ang magpapasuri. Sa huling araw ng schedule ng Marso 6, sasailalim naman sa medical examination ang mga guro, kawani at administrador ng 7 public high schools
kasama ang mga kawani ng Curriculum Implementation Division. Pinaalalahanan din ang mga magpapasuri na huwag kakain o iinom 6 hanggang 10 oras bago ang medical check-up upang masiguro ang reliability ng resulta. Inaasahang may pamamahagi ang resulta ng pagsusuri pagkatapos ng 10 araw na working days para sa filing, evaluation at kaukulang intervention kung kinakailangan. Sa iba pang balita, upang magkaroon ng isang katuparan ang layunin ng Paaralang Agham sa mas makabulang pagkatuto at pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral, isang in-service training ay sinagawa sa paaralan nitong ika-20 ng Pebrero sa Audiovisual Room ng Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School. Lain naturang gawain ang may update ang mga guro sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo at sumulong ang antas ng kaalaman ng bawat isa tungo sa magandang adhikain ng paaralan at kagawaran. Pinakatampok sa nasabing gawain ay ang panayam na pinangunahan ni Ginang Raquel Moana Abulencia, isang guro sa science research ng paaralan. Tinalakay niya ang tungkol sa spaced learning, making memory stick na ginagawa na ng mga guro sa ibang bansa. Binigyang din niya ang kahalaga ng spaced learning sa pagtuturo sa klase at higit sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Nagbigay din ng panayam si Dr. Sunny P. De Leon na patungkol naman sa Strategic Plan in Improving National Achievement Test o NAT. Maitaas ang antas ng marka ng mga mag-aaral, mabigyang katuparan ng layunin ng paaralan at maging bukas ang kaisipan ng mga guro sa mga makabagong estratehiya ng pagsusulit ang siya namang naging tampok ng panayam. Dinaluhan ng mga guro ng Paaralang Agham ang nasabing panayam at pinangunahan ni Ginoong Alberto Santos, punong guro, at Ginoong Jerwin Liza, ulong guro. Samantala, pinagdiwang ng Wesleyan University Philippines ang ika-69 na taong pagkakatatag nito na may temang WUP at 69, Responding to the Challenges of Borderless Education, kung saan itinampok ang Faculty and Staff Recognition Program na nagbigay pagkilala sa punong guro at 7 iba pang guro ng Elementary Department para sa kanilang natatanging kontribusyon sa pamantasan. Kabilang sa mga binigyang parangal sina Dr. Lucille Grace Hilario, Crystalline Galindo, Emilita Urbano at Mario Ventura para sa 10 taong serbisyo nila sa Wesleyan. Pinarangalan din sina Gemma Ramirez at Macaria Villar para sa kanilang 30 taong serbisyo at gayon din si Elizabeth Seranilla na nagbahagi ng 35 taong pagtuturo sa Elementary Department. Ayon kay Villar, malaki ang pasasalamat niya sa Wesleyan University na tumulong sa kanya upang mahanap ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Nakatanggap ang mga pinarangalan ng sertipiko at cash bonus na iginawad nina WUP President Pacifico Anyag, BOT Chair Glenn Paraso, Bishop Rodolfo Juan at VPAA Estrella Buenaventura. Kasabay ng pagdiriwang ng Chinese New Year, dinaos ng San Josep National High School ang Mandarin Culminating Activities and Exhibit 2015 nitong Pebrero 18 sa mini-gym ng paaralan na inorganisa ng Mandarin language teacher na si Binibining Elizabeth Liuda. Sinimula ng programa ng isang mensahe mula sa punong guro ng paaralan na si Dr. Leonora De Jesus na nangakong pagtitibayin pa ang pag-aaral ng Mandarin bilang espesyal na programa sa paaralan. Matapos ito ay lalo namang naunawaan ng lahat na may mabuting dulot ang pag-aaral ng Mandarin matapos nagbigay ng mensahe ang Educational Program Supervisor in English ng Division na si Dr. Teresita Bulandan na kinapalooban ng mga anekdota ng kanyang buhay. Nagbigay din ng mensahe ang tagapagturo ng mga guro ng Mandarin sa buong Nueva Ecija na si Binibining Michelle Fu na isang Chinese na pinahiwatig ang kanyang kagalakan sa mainit na pagtanggap ng bawat isa sa kanilang wikang Mandarin. Nagkaroon ng iba't ibang pampasiglang bilang sa programa na sinaliwan ng mga tugtugin sa wikang Mandarin. Nagkaroon ng paligsahan sa nasabing programa kabilang na ang poster making, spelling bee, oration at Festival of Talents kung saan ang mga kalahok ay nararapat na may kasuot ang pang-Chino. Nagsilbing hurado sina Dr. Bulandan, Dr. De Jesus, Binibining Marisa Soriano, ulong guro ng Makabayan at Ginoong Ferdinand Jose, guro ng MAPE para sa Festival of Talents, samantalang sina Dr. Juliana A. Pineda, ulong guro ng paaralan, Binibining Michelle Fu at Binibining Liwayway Alcantara, English Coordinator ay nagsilbing hurado para sa oration
at nagsilbing Mandarin Spelling Bee Master sina Ginang Jenna Permin at Ginoong Alain Valmonte. Hinirang na panalo sa oration si Amapola Manawis ng grade 9 habang nakamit ni John Rubis ang unang pwesto sa Spelling Bee. Nasungkit naman ni Nino Rubis ang panalo sa poster making, samantalang dinominahan ng isang grupo mula grade 9 ang Festival of Talents kung saan ang mga ito ay nagpakita ng modern fan dance. Nagsilbing tagapagdaloy ng programa si Binibin Myuda kasama na rin si Ginoong Gypsy Corpuz, isang guro ng paaralan. Natapos na kamakailan ang pagtataya sa mga pamparalang pahayagan sa buong Rehiyon 3 kabilang ang mga school papers sa sangay ng Kabanatuan. 3 school papers mula sa pampublikong paaralan at 3 rin mula sa mga pribadong paaralan sa buong sangay ang nakipagpukpukan sa patimpalak ng pinakamahuhusay na school papers sa Rehiyon 3. Kabilang sa mga mataas sa pampublikong paaralan ang Honorato C. Per Senior Memorial Science High School, San Josef National High School at ang nag-iisa sa pampublikong paaralang elementarya na Camtinio Elementary School, Flower Lane Montessori Children's House, Wesleyan University Philippines High School at Grade School Department naman ang mga sumabak sa mga pribadong paaralan. Umaasa naman ang mga tagapayo ng mga school papers ng sangay na makapag-uuwi ng panalo. Inaasahang lalabas na sa linggong ito ang resulta ng mga nagsipagwagi kapag napirmahan na ng direktor ang memorandum tungkol dito. Kasalukuyang umiikot sa mga pampublikong paaralan ng mga Education Program Supervisors sa ilalim ng Curriculum Implementation Division o CID at mga Public Schools District Supervisors bilang pag-monitor sa National Achievement Test Intervention Scheme ng Division at nakasaad sa Division Memorandum No. 19 Series of 2015. Ang monitoring na tatagal mula Pebrero 16 hanggang 27 ay sinagawa bilang paghahanda sa National Achievement Test na gaganapin ngayong Marso 5 para sa 4th year at Marso 11 at 12 naman para sa Grade 3 at Grade 6. Sa monitoring ay binavalidate ng mga supervisors ang mga resulta ng sari-sariling NAF intervention programs ng bawat paaralan. Ang mga interventions na ito ay sinimulang isagawa ng mga paaralan sa ikalawang hati pa lamang ng kasalukuyang taong panuruan. Ang mga paghahandang ito ay kinabibilangan ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa gamit ang Philippine Informal Reading Inventory o PhilIRI. Gayun din ay tinataya ang kanilang kasanayan sa mathematics gamit naman ang window cards. Kabilang din sa kahandaan mga paaralan ang bisa ng kanilang intervention programs para sa 5 core subjects na Science, English, Filipino, Araling Panlipunan at Mathematics. Sa Science ay binibigyan ng higit na pansin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa Science Process Skills o Scientific Method. Tinitingnan naman sa 5 core subjects ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa tinatawag na HOTS o Higher Order Thinking Skills na batayan ang pagkakaroon nila hindi lang ng kaalaman kundi ng lubos na pagkatuto. Layo ng sangay na mapaunlad ang kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa lungsod ng Kabanatuan at na nasusukat sa pagtaas ng resulta ng taunang National Achievement Test. Sa iba pang mga balita, nag-uwi ng kambal na panalo ang Camtinio National High School o CTNHS sa 2 kompetisyong inihanda para sa mga pampublikong paaralang elementarya at sekundarya sa lungsod ng Kabanatuan kaugnay ng isinagawang pagdiriwang ng Araw ng Kabanatuan na kilala bilang Banatu Festival. Naunang itinanghal na kampyon ang High School Cluster B na kinabibilangan ng mga paaralang Cesar E. Vergara Memorial High School, Honorato C. Per Senior Memorial Science High School, Eastern Cebu National High School kasama ang Camtinio National High School sa paligsahan sa pagsayaw na tinawag na Longganisa Sayaw. Naging punong abala sa pagsasanay ang Camtinio National High School sa ilalim ng pamamahala ni Dr. Mary Jane Pascual Santos sa pakikipagtulungan ng mga punong guro ng mga paaralang kasama sa grupo. Itinalaga bilang leader at isa sa mga tagapagsanay ng mga mananayaw ang isa sa mga guro ng CTNHS na si Ginoong Edwin Ray Rami. Sa nasabing kompetisyon, nakuha ng District 1 ang ikalawang gantimpala, High School Cluster A ang ikatlo, samantalang consolation prizes ang nakuha ng District 2, 3 at 4. Isa ring tagumpay na may tuturing ng Camtinio National High School ang kanilang pagwawagi bilang kampyon sa Zarzuela, isang paligsahan ng pinaghalong sayaw, awit at pag-arte sa mga mag-aaral sa mga public secondary schools sa Sangay.
Sa pangkalahatang pamamahala ng punong guro ng CTNHS at sa pagtataguyod ni Naulong Guro Bien Montevergen at Ginoong Abraham Ramos, naging punong abala sa pagsasanay at paghahanda ng mga kasuotan at iba pang kagamitan ng mga guro na kinabibilangan ni Baby Jane Valderrama, Ginang Gina Aspiras, Ginang Maria Elisa Bacani, Ginang Genesis Takbianan, Ginoong Edwin Ray Rami, Ginoong Roy Soriano, Ginoong Jonel Esquivel at ang practice teacher ng MAPE na si Gerald Valdez. Samantala, pumangalawa sa CTNHS ang Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School, pangatlong San Jose National High School at nakakuha ng consolation prizes ang Mayapyap National High School, Marciano del Rosario Memorial National High School at Eastern Cebu National High School. Bukod sa karangalang nakamit ng CTNHS at lahat ng mga paaralang nakiisa sa mga gawaing kaugnay ng pagdiriwang ng Banato Festival, tumanggap rin ang mga ito ng material na gantimpala bilang pagpapahalaga sa mga inisyatibo ng mga pampublikong paaralan sa sangay na makiisa sa mga programa ng kabanatuan. Inyo pong natuhin ang ating pong mga balita ngayong gabi. Magbabalik po ang DepEd Hour pagkatapos ng ilang paalala.